doon ko siya nakasama po dahil kami nila po. Ang ipatutuwa ko sa inyo ay fresh na fresh, nakahapon lang po nangyari. Ito nga po yung kamay ko, nasunog po sa kuryente, kahapon po na kuryente ko dahil nag-iistila pa ako ng kuryente, hindi na po ako kumuha ng electrician. Ako na lang po ako nag-istila. Ang ginawa ko po end-to-end yung wire, nilagyan ko po ng plug. Hindi ko hinihilang ganyan, hanggang sa wapag sa dulo ng plug. Ito po, nakuryente, nasunog ang kamay ko. At kahapon nga po pinagpakaroon na ako na nag-iisay na ako kahapon. Dinalawan ako ng aking hipag at pamangkin na nililibyak nila ang nangyari sa akin. Ngunit patuloy pa lang ang nakikita ko na maraming tao yung parang mataal-tingin ko sa kanila mga anghel. Ngunit nang ako'y ilens ng aking sister-in-law, bigla pong nawala ang pangingisay at yun po napatunayan ko na naman sa aking sarili na ang Diyos ay buhay at totoo. Kasi po, hindi lang naman isang ngayon lang nangyari sa akin, manapin na po nangyari yung mga po sa akin, apat na pong beses ako na-operahan. Isa na po ang bato ko, kidney ko, magkapila po, na-operahan na ako, isang verticulture, saka isang pumutok. Wala pong operasyon ko yun, pumutok ang aking appendicitis. At yan po, napatunayan ko rin ng Panginoon ay buhay. Dahil sa aking pong sarili, napatunayan ko kung nangusap sa akin ng Panginoon nung ako'y, kasi ang monitor sa akin, ang anak, yung dumidireksyon na hindi na ako, papunta na pagbigay ngayon. Sabi ko, Panginoon, kung kukunin mo, okay lang, wala akong hindi na kayo. Ngayon, kung buhayin mo ako, alang-alang sa aking pamilya at aking asawa, buhayin mo ako. Ngayon, ang sabi niya, nung ako'y anak, ito ang tubig ng buhay at Diyos ng buhay. Inumin mo at ikaw ay mabubuhay. Ngayon, humingi ako sa nurse na tubig, ayaw kong bigyan. Ngunit sa pakiusap ko sa kanya, kapag hindi mo ako binigyan ng tubig, bukas mamamatay na ako. At ngayon, nakasarap siyang bigyan sa certificate at nabuhay ako. Alam niyo mga kapatid, ipatutotoo ko lang po sa inyo at aking po pinagmamalaki na malapit na kasi po nung minsan kaming mag-asawa ay nagbakasyon dito nung umatay mga kamyanan. Sinabihan po kami ni Brother Dami at Brother Kemsi na bakit hindi nyo kayo magtayo ng gawain sa Jeddah. Ngayon po, pumasok sa aking isipan na naging hamon sa aming mag-asawa yun. Ngayon, pagdating po namin sa Jeddah, inumpisahan na po namin ng pakipag-usap sa mga tao at isipin mo, napakahirap po. Isang taon po kami bago nakabuo ng gawain sa Jeddah sa atin. Hanggang sa nakakilala kami ng kasama namin. Hindi ka pwedeng magsisigaw na katulad na ganito na bimay. Kumaaari lang, huwag ka nang gumamit ng microphone dahil bawal nga po doon. Ang ginagawa po namin sa kwarto, sinasampro po namin yan para lagi po ako ang nila, nunguna sa kanila at kung pala sa mga gawain ko sila ang aking mga bilabed. Ngayon po, ako rin po ang pag may dumarating na autoridad, ako po ang pambungan nila, ako ay tinutulak nila para makipag-usap. Ngunit bago po ako makipag-usap sa autoridad, nililibiyag po muna yan. At mga po, nakapagtayo kami ng Jeddah sa gawain, malaki na gawain sa Jeddah, malaki na po ngayon at sila ay nagpapala. At sa ngayon po, patuloy silang medyo marami po, meron po siguro silang mga 50 na kataong. At ako ay nagpapasalamat po noon at ako ay muling binigyan ng bagong buhay. At nga po kahapon, akala ko nga po, iyon na ang oras ng paggawa sa akin ng mga Panginoon.
masaya ako pagkat ito, bagong buhay ako. At Praise the Lord. hindi nga po alam na anong kilapit sa po ay nasa Maynila ngayon. Ganoon, sumasunod sa Amaranto. At kayo nagpapasalamat ang mga kasama